Problema, pag may leak, hindi po solusyon yung tambakan ng teflon po yung ano, yung goma do sa regulator. Hindi po makakatulong, lalo po makakasama po yung teflon. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa mga katangke. Sugod bahay number 7 tayo mga katangke. Ito may problema daw sa tungkol sa tangke nila, nangangamoy daw mga katangke. Ayan. Pasok na po ako sa loob ng bahay. Kanina pa kasi ako hinihintay ni ate para i-check yung tangke po na sumisingaw na nangangamoy po sa loob ng bahay. Okay, yan. Tayo na may pinaunlakan doon sa ating content. Nasabi ko content lang natin yung mga ano yan, mga tungkol doon sa mga gas na nangangamoy, mga problema sa gas. Yan ay binilisan ko na po kasi pagdating ko punong-puno po ng teflon yung ano, yung regulator. Ayan. Medyo matagal kasi tinambakan po ng teflon yung regulator yan. Kaya fast forward ko na po para mas mabilis tayo doon sa ating content at hindi kayo mainip. Yan, habang kinakalas natin yan. Sobrang higpit po ng mga teflon. Advice ko lang po sa mga ganitong problema, pag may leak, hindi po solusyon yung tambakan ng teflon po yung ano, yung goma do sa regulator. Hindi po makakatulong, lalo po makakasama po yung teflon. Tuturo ko po sa inyo ano dapat gawin ito, kaya natin kinontent to ating video. O this, ayan. Ang kinabit ko po talagang may singaw pa, ayan. Yun, nakalas na po natin yung teflon, ayan na. Hindi ko na pinakita yung pagkalas ng mga teflon. Yan, para mas mabilis tayo, ayan. Kaya ngayon ang ginawa ko, nung may leak siya, yan, higpitan ko po. Higpit, kung makuha po sa higpit-higpitan nyo, kasi baka lamang lumuwag, siguro do sa pagkalas ng regulator na tinuro ko sa inyo nakarang previous, na hindi dapat, pag nagkakalas kayo ng regulator, hindi dapat yung katawan ng hahawakan, dapat doon mismo sa thread. Mapapanood mo sa previous ko po yan kung paano po tumagal ang regulator. Pag nanonood po kayo ng aking video, yung content ko na para paano tumagal ang yung regulator. Ganun po makikita nyo po yan. Yan. Continuous lang po tayo mga katangke. Yan. Yan. Try po natin na hinigpitan ko. Yan. Pinasalpa ko lang po yung goma. Sure lang po. Kasi minsan ang nagiging diferensya sa goma rin. Pagka ang goma po manipis, sumasagad na doon sa bakal, nagkakaroon po ng leak. Yan, try ko na pong ikabit. Yan. Kung talagang may leak pa, pagkatapos ko higpitan. Pagka halimbawa nagka-leak pa yan, may isang pa sa solusyon dyan. Final solution natin na talagang pinakalas na natin. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo mga katangkay sa panonood. Para kung problema din sa inyo yung ganito na nagkakalik, kayo mismo makikita nyo yung problema to at mapanood nyo, kayo na mismo gumawa. Yan. Kahit wala na yung technician. Okay mga katangke, yan, binuksan ko ulit. Yan, higpitan na natin yung mga katangke pero yan, try ko lang ulit buksan. Tapos pinatay ko doon sa stove. Yan, tapos hinigpitan ko ulit. Yan mga katangke. Yan, binuksan ko. Malalaman nyo po sa gauge yan. 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 Kung ang gauge nyo po, binuksan nyo na yung tangke, tapos pumalo po siya, di ba? Pumalo siya ng pumalo pumalo yung gauge nyo. May ibig sabihin sa kamatid, may gas, tapos bilang bumalik, ibig sabihin po, may leak po yung gas nyo doon sa hose. Yan, katulad po niyan, bumubula. Yan, pinakita ko sa inyo, bumubula. Ibig sabihin, may problema po doon sa mismong regulator, wala po doon sa hose. Sa regulator po nagkakaproblema. Kadalasan naman po yan dyan sa may bandang goma ng regulator. Yan, papakita ko po sa inyo pagkalas. Yan, kaya tutok lang po kayo mga katangke sa ginagawa natin. Yan. Yan, samantalang gumagawa tayo mga katangke, hingin ko muna yung attention nyo. Please subscribe my YouTube channel and click the bell sa ating mga notification para updated po kayo sa mga channel natin po, sa mga ginagawa natin video, at paki-share na rin at paki-like po para makatulong po tayo at mas marami pong matulungan tayo at makaalam ng ganitong mga safety po at pag-aayos ng mga ganitong regulator. Yan, continuous tayo mga katangke. Yan,
Ang ginawa ko po nung may hinigpitan na natin at may leak pa rin, ito pa yung sinasabi ko sa inyong last na gagawin po natin. Hindi po makuha doon sa higpit. Ngayon kakalasin po natin. Yung mga hindi pa po nakakalam na merong mga may thread po dyan sa dulo na yan, akala nyo buo, at kahit naman ako nung una baguhan pa lang, akala ko talaga buo yan, mayroon pa lang thread dyan. Yan, kaya ngayon kakalasin po natin. Yan. Ayun, yan. Ayan. Tinry ko pa palang higpitan mga katangke. Yan, baka kulang lang sa higpit. Yan, parang nag-take to po ako diyan. Ayan. Hindi ko pa pala siya hinihigpitan. Kinakalas po yan. Higpit ng kuli kasi baka makuha sa higpit kasi yung place nga po nila hindi siya gaano makapit. Kailangan po sa paghigpit, kailangan kuha kayo ng place na medyo makapit o kay vice grip. Yan. Ayan, try ko palang higpitan pa. Yan, para hindi na tayo baka kulang lang sa higpit, nang hiram po ako ng isang plies. Yan, kaya sinusobrahan ko pa higpit. Yan, try po ulit ng mga take 2 po tayo, take 2, pangalawa ho. Yan, sinubukan ko. Pag talagang pong hindi nakuha, yun na po yung sinasabi kong pagkalas dun sa dulo ng regulator, yung pinaka-thread niya. Yan, tinry ko po. Yan, sa pagtatry ko po niyan, malalaman ko agad pag pihit ko ng valve, pag bumalik po yung gauge, ang kagandahan lang po sa may gauge, yung bumalik po yung gauge, siguro nakita ko bumalik po yung gauge, kaya kinalas ko uli. Para doon na po tayo sa final na sinasabi ko sa inyo na kakalasin na natin yung pinakadulo ng yung dulo na kinakapitan ng goma, yung may thread po. Yan. Yan, nagtry na po ako na higpitan. Kanina higpitan ako, pala mo higpit. Ngayon, doon na po tayo sa sentro sa pagkalas. Ang gagawin po natin dyan, yan, pagkalas na yan, kaya paatras na po yung tira ko yan. Kinalas ko na ho. Yan. Ang ko lang po, pagka halimbawa ang kailangan pagka ganyan na po, kinalas nyo yan. Kung mayroon po kayo epoxy lang po yung ididikit nyo dyan. Patutuyuin nyo po. Tapos bago nyo, yung medyo basa-basa siya, ikakabit nyo ulit doon sa may thread na yun. Yan. Kasi epoxy lang din po ang natanggal dyan. Sabi ko sa inyo, minsan ang ginagawa nila, kinakalas yung katolas na yung epoxy natanggal. Sa sobrang higpit, pepersahin nila. Yun, nakita nyo po yung thread na yan, yung tinuturo ko sa inyo. May po yan, may thread yan. Tapos dyan rin ho kinakabit yan. Doon po nagkaroon ng leak. Kumbaga sa gripo, yun yung pinaka-thread na kailangan po lagyan ng epoxy. Yan, epoxy. Kung wala pong epoxy, pwede naman po tayo sa teflon. Yan, kasi pwede ho yung teflon. Medyo dami-damihan nyo lang ho. Pang yan, tinatawag na pang samantagalan. Tawag dyan. Yan. Pero kung maganda kung may epoxy ko kayo, pag nag-leak ulit, mas maganda yung epoxy. Kabit nyo po ron sa teflon, yung kanina nakita ko, lagyan nyo lang po yung thread. Yan, hindi ko na napakita sa inyo yung pagpihit doon. Medyo yung cameraman natin medyo malayo doon sa ginagawa ko. Ayun. Yan. Pero doon po sa may thread na kinalas ko, lagyan nyo po ng konti ron. Ayan, dyan. Yan, pinalapit ko na po siya para mas makita nyo yun. Habang iniikot nyo, pinipihit nyo, huwag nyo agad pihitin. Lagyan nyo po ng laman habang pinipihit nyo. Yan. Katulad ginagawa ko yan. Lagyan nyo doon sa gitna, sa gilid. Tapos pihit uli. Parang sumakalo siya, umigpit. Hindi mag-leak yan. Tsaka higpitan nyo uli yan. Yan. Higpit uli. Yan. Pihitin nyo uli yan. 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 Habang sinasakal po natin, pinipihit po natin yan. Yan. Tapos ikot pa uli ng yan. Isa pa uling ikot. Yan. Tapos yan, pihit uli. Yan. Ganun lang po pagpihit para hindi po magkaroon ng leak. Yan. Tapos ay pihit uli. Yan. Yan. Yan mga katangke. Yan. Pagka halimbawa yan sumagad yung pihit nyo, higpitan nyo lang. Yung todo higpit. Huwag naman siya sobra, baka malawas thread eh. Maliit lang naman maliit lang ang thread nyo. Yung sakto ba sa inakala nyo na hindi na talagang gagalaw. Yan. Okay. Ayan naman. Malapit na tayo sa final mga katangke. Yun. Yan, ikakabit na natin. Habang tayo kinakabit mga katangke, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Walang tigil sa mga panunod ng video ko. Salamat po sa inyo lahat pong sa buong bansa po. At social nyo po ako doon sa Facebook ko na bago ngayon, sa Facebook page. Dito Katangke rin po. Tulungan nyo po ako sa Facebook ko doon sa Katangke. Meron po tayo ron para lahat nakapanood sa mga Facebook, sa YouTube. Lahat makaalam ng ganitong aral po. Itong tutorial natin about sa mga safety, sa mga
mga leakage, tapos yung mga iba-iba about sa problema sa ating stove, sa bahay, sa mga tangke natin. Okay, mga guys, yan, kinakabit ko po yung goma, medyo makunat po yung goma eh. Kasi kailangan talagang makunat po yung goma kasi yun, kailangan hindi siyang nadudurog agad pag kinabit mo. Kaya yung goma natin napakakunat, kaya medyo mahirap ikabit. Yan. Yan. Yan, mga ibang ituturo ko pa sa inyo susunod yung paano maging safe sa sa mga yan, sa mga instalasyon na yan. Marami pa tayong po pagsasama-sama sa mga gagawin nating video. Kaya tutok lang po kayo dito sa akin sa katangke po. Yan. Yan na po, ikinabit ko na po. Yan. At yung atin na mga, sabi ko, yung atin naman tinuturo dito ay talagang mga may aral naman po talaga. Kaya, at makakatulong sa inyo yung mga ginagawa natin. Kaya patuloy lang po kayong tumutok at manood na aking video dito sa Katangke channel po. Ayan na. Hinigpitan ko na po. Yan, todong higpit. Yan. Kahit hindi nyo na po plies, gamitin ng bicycle of plies yan kasi may goma po. Yan, ang purpose po ng goma, yun yung iipit dun. Yan. Yan, binuksan ko na po. Tapos pag pindot mo, yung pumalo po yung gauge, yung natin, gauge natin. Yung pagpalo, ibig sabihin, pag pumalo at hindi na bumalik at pinatay ko valve, hindi siya bumalik. Ibig sabihin po, wala siyang singaw. Ngayon pag pumalo po at pinatay ko yung valve, tapos lumabas, pag bumalik siya, ibig sabihin may leak po. Kasi yung pondo po sa hose, dapat may pressure yan. Pag pinatay mo, nandun pa rin yung hindi siya bababa pressure kasi pumupondo po yun sa loob. Doon po malalaman natin kung may leak. Kung hindi siya bumabalik at pumapalo doon sa zero. Pag sinara mo at pumalo sa zero, may leak po. Yung pagka binuksan mo, sumara mo po, tapos hindi siya bumabalik yung pressure na sa loob, ibig sabihin po, walang leak. Doon pa lang po malalaman natin pag may gauge po tayo. Yan, chinek ko na po. Yan. O, ibig sabihin, nakita nyo po, walang leak kasi kanina, di ba? Yan, tinaray ko na rin yan. Yan, mukhang satisfied na po itong ginagawa natin at dito na tayo matatapos. Ayan, kaya maraming salamat. Si ate, yan, siguro masaya na si ate. Okay na, wala na siya. Ganun lang po yung pag-aayos natin. Pinakita ko na sa inyo. Pati yung leak test natin sa pamamagitan ng bula. Ayan na po. Okay na po. Magpapaalam na ako sa inyo. Salamat din kay ate at sa inyo. Sige po, bye-bye.